bringing hope the world over. Hope Channel. Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos dahilan po sa inyong walang sawang pagsubaybay dito po sa ating programang Ang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating pong gagawing pag-aaral ng Salita ng Diyos, makakasama po natin si Dr. Almosera. Welcome It's po. a privilege to be here again, Pastor. Thank you rin sa pagpanood sa amin dito sa ating programa. Sa ating po nakaraang pag-aaral ay ating po tinalakay si Jesus, ang ating dakilang saserdote. Napakaganda po na ating natutunan na siya po ay gumagawa ng pamamagitan sa inyo at sa akin doon sa Diyos na nasa langit. At alam po natin at napag-aralan natin kung paano ang lahat ay ginagawa ng Diyos para sa ating ikaliligtas at sa ating ikabubuti. Ngayon naman po idadako tayo sa ating ikasyam na leksyon na pinamagatang ang paghukom bago dumating si Jesus. O sa wikang Ingles, ito tinatawag na pre-advent judgment. Sa pag-aaral na ito ay ating po matutunan na mayroon tayong katiyakan ng kaligtasan kay Kristo sapagat siya ay gumagawa, patuloy na gumagawa para sa atin. Sa pamamagitan ng pag-aaral ding ito ay nahayag ang isang kaganapan sa kalangitan na idinideklara na o ipinahayag na ng Diyos. Ang paghukom na naganap doon ay para sa kapakanan ng lahat ng mga mananampalataya. Kaya sa pamamagitan nito mga kapatid at mga kaibigan, meron po tayong mga panibagong mga assurances na naman na tiyak ang ating kaligtasan sapagkat tayo ay na kay Kristo at siya ay sumasa atin. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, ay muli po'y anyayahan natin ang banal na Espiritu na gumabay sa ating pag-aaral. Pangunahan tayong muli ni Dr. Almosera. Shall we pray? Kind loving Heavenly Father, we would like to thank you for making it clear to us the aspects of Christ's ministry for our salvation. Lord, as we look at His ministry as a judge in looking at our salvation experience, we pray that you will help us to understand this truth. And may it be that this will give us assurance that our sins are forgiven, that we will eventually have that salvation, full salvation that we have in the Lord Jesus Christ. Thank you so much for being with us now as we open our Bibles and we study your words. In Jesus' name, amen. Amen. Dr. Almosera, napakaganda na ating paksa, pero maari bang makapagbigay ka sa ating mga manonood ng simpleng trend ng ating pag-aaral magmula pa ng pasimula? Na gamitin natin siguro itong ating illustration dito, yung ating larawan dito, para makita natin yung trend. Nasaan na ba tayo sa ating pag-aaral magmula pa ng tayo magpasimula? Ako'y naniniwala makakatulong ito ng malaki sa atin. Oh, okay. Kasi ito ay isang teaching device, hindi ba? Teaching device ito. Makita natin na dito yung tinatawag nating first phase ba sa experience of salvation, yung freedom from the consequence or of sin. Yung parang kanyang condemnation of sin. And dito, last time, na tingnan natin na Jesus Christ, basically, He's a lamb here. Siya yung tupa na inihandog, na nasakripisyo. Then, He is a priest, a high priest, na nag-minister dito sa holy place, yung mga daily sacrifices. But then, this time, pupunta tayo dito sa, dito sa most holy place. And this will be discussed also next natin na lesson, lalo na sa Daniel's 8 and 9. Pero ngayon, makita lang natin dito that He is involved in judgment. That there is an aspect of judgment dito sa plan of salvation. Okay, napag-aralan natin ng pinakauna nating leksyon, nating leksyon na isa sa gawain ng sanktuaryo ay nariyan yung intercessory, advocate, pamamagitan, nariyan din yung mediatorship. Nariyan din yung sa paghuhukom. At yun ang ating direksyon ngayon na maunawaan natin. By the way, sa ating mga taga-subaybay ay si Jesus po, hindi lamang siya yung tupa na inihandog na namatay, kundi siya ngayon ay isa ring buhay na tagapamagitan. At ating pag-aaralan ngayon, sa leksyon natin ngayon,
ang may kinalaman sa Judgment. paghuhukom na ito po ay nilarawan sa atin sa pamamagitan ng aklat ng Daniel. Sa Kapitulo 7, makita po natin na ang ating Panginoong Hesus ay pumasok sa isa ng bahagi ng gawain, isang bagong gawain na tinatawag na paghuhukom. So, sa ating lesson ay binabanggit yung eschatological Day of Atonement. Okay. Pwede ba, Dr. Almoser, na yung salitang eschatological na Day of Atonement ito yung maipaliwanag para maging maliwanag sa ating mga Okay, kapatid at mga kaibigan? balikan natin yung ating mga previous lessons. Hindi ba doon sa yearly sacrifice, yung yearly na ritual, yung Yom Kippur, doon na tayo ngayon. Okay. Doon na tayo ngayon. So, that represents something in the future, lalo na during this time, sa kanilang time. Okay, And that is yung eschatological. yung Kippur na yon, ito yung paglilinis. Lahat naman ito ay pero yung cleansing of the sanctuary. Okay. Pero yung the phrase cleansing of the sanctuary, kasi kaya nga na-involve dito, we will study that very in details doon sa next natin na lesson. Okay. Ngayon, parang kinukuha lang natin yung kanyang outline. Aha. And dito yung judgment phase. Tingnan natin judgment phase of salvation. Aha. So, Makita ganun mo Parang nakita natin yung outline. So, yung ating eschatological Day of Atonement na yon ay isang uri ng paghukom na Yeah. inilalarawan itong naganap sa sanctuary nung araw na ito'y panghuling kapanahonan. Na may ganong katulad. Of course, yung may pre-advent judgment and then yung talagang cleansing of the sanctuary. Okay. So, ano ba ang pangitain natang paghukom na naganap dito sa Daniel Kapitulo 7 na siya nating partikular na dito sa talatang 10? Okay. Na paghukom natin maganda pag-aaralan talaga ngayon. dito, parang ma-clear sa atin, tingnan natin yung Daniel 7. Actually, isang vision ito, ano? Daniel 7 and 8. So, makita natin yan. Kailangan din natin ang kunting background doon sa sa history, world history dito. Kasi kung tingnan natin yung Daniel 2, yung mga beast dyan, yung mga powers dyan, it will also tell us about time. Ang importante kasi masyado, lalo na next natin na lesson, yung time element. So, tingnan natin ito. So, kailangan natin ng kunting background doon. Pero basahin muna lang. Okay, so sa Daniel Kapitulo Okay. 7, makikita po natin ang ating pag-aaral. Particular ito sa talatang 10. Pero maganda simula nga ka siguro sa 2. pag-aralan natin para makuha natin yung kabuuan. Ano? Okay. Kapitulo 7 ng Daniel, pasimulan ko sa talatang 2. Si Daniel ay nagsalita at nagsabi, "May nakita ako sa aking pangitain na sa kinagabihan. At narito, ang 4 na hangin ng langit ay nagsisihip sa malaking dagat. At 4 na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. Ang unay gaya ng leon. At may mga pakpak ng agila. Aking minasdan hanggang sa ang mga pakpak na iyo'y nahugot. At ito'y nataas mula sa lupa. At pinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao. At puso ng tao ang nabigay sa kaniya. At narito ang ibang hayop na ikalawa, na gaya ng isang oso, at lumitaw sa isang tagiliran, at 3 tadyang ang nasa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi ng mga ito ang ganito sa kaniya, "Bumangon ka, manakmal ka ng maraming laman." Pagkatapos nito'y tumingin ako, at narito ang iba na gaya ng isang leopardo, na mayroon sa likod niyon na 4 na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon din namang 4 na ulo, at binigyan siya ng kapangyarihan. Pagkatapos nito'y may nakita ako sa pangitain sa gabi, at narito ang ika-4 na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan, at totoong malakas, at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. Okay, dyan muna tayo, Pastor. So, ang background natin dito, yung mga beast ay representing powers, yung kingdoms, na chronological yan, no? Kung it's not our lesson this time, yung Daniel, maski pa pupunta tayo sa Daniel 2. So, with yung approach natin, kung titingnan natin kung ano yung represented doon ng mga kingdoms, ng mga times, we will be able to trace kung approximately kailan ito nangyari. So, tinitingnan lang muna natin ng kabuuan. Kasi ang ito ang background muna. ng background nitong Daniel 7 eh. Okay. May mga kingdoms. Okay. Tingnan mo, bumangon ng iba't ibang so may kaharian. 4 na beast dyan, Okay. no? Na itong mga kaharian na ito ay
hindi sabay-sabay, kundi one after the other. I-mention natin yung mga like doon sa Daniel 2, Okay. Babylon, Medo-Persia, Okay. Grecia, ganon, at saka Rome. Tingnan. Pero isang point na maggawa natin dito, it is after these beasts, after these kingdoms na nangyari ngayon sa, Okay, sa sige. 7. Tuloy Ituloy muna. natin sa Okay. talatang 7 yata tayo ngayon, di ba? Okay. Aking babasahin sa talatang 7. Pagkatapos nito'y may nakita ako sa pangitain sa gabi. At narito, ang ikaapat na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan, at totoong malakas, at may malaking mga ngipin bakal, nananakmal at lumuluray, at niyuyurakan ng kanyang mga paang nalabi. At kaiba sa lahat na hayop na una sa kanya, at siya'y may 10 sungay. Okay, yung mga sungay na yan, mga 10 sungay, it also represents kingdoms and times. Aha. And then after that, yung Okay, verse 8. 8. Aking pinagdili-dili ang mga sungay, at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay. Isang munti na sa harap niya ay 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao, at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Talatang 9. Aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan And then there is a throne, ay nangaglagay. there is a judgment. Okay. So after this beast, after these kingdoms, after these powers, then nandoon yung Narito na yung event yung na event ating, ng ating pag-aaral. tinutukoy ngayon sa 7. Okay. At ang wika rito, Yeah. So 9. talatang 9. Okay. Aking minasdan hanggang sa mga luklukan ay nangaglagay. At isa na matanda sa mga araw ay nakaupo. Ang kanyang suot, maputing parang niebe. At ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Okay. Ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy. At ang mga gulong niyon ay nagniningas na apoy. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagbula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kaniya. At maka 10,000 na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Okay, dyan muna tayo. So, may judgment scene dito after those beasts. O pagkatapos niyan, may isang judgment. Ang tinatawag natin itong pre-advent judgment. Lalo na kung may tinitingnan doon ng mga books. Siguro ipaunawa natin sa ating mga manonood yung tinatawag na pre-advent judgment. No. So, in ano a ba way, yun? kasi parang Ito'y paghukom. paghukom, pero it is really preceding the coming. Yun. of- So, kaya tinawag siyang pre-advent judgment kasi ito'y magaganap bago dumating ang ating Panginoon. Okay. Okay. Kasi kung tingnan, balik tayo doon sa Daniel 2, for example, may isang kingdom pa. After this, ano yung kingdom? Yung stone, di ba? Yung stone na tumama doon sa tumama doon sa feet. paa ng Okay, larawan. but it is before that. Yun, before that, na mangyari. Kasi parallel ito So, eh. bago dumating yung Bago dating yung stone, karya ng ating Panginoon na yun, nandoon magkakaroon yung- muna ng isang isang judgment. paghukom. Isang judgment scene. Na Ayun, kung tinatawag. saan binanggit dito na nakaupo yung may maputing okay. So, Ancient of Days. tinatawag Nandoon Ancient yun. of Days. Ancient of Days. And then, nandyan Dayon din. ay ang ating Ama na nasa langit. At narito rin ang anak, ang ating Panginoon Jesus at ang mga anghel na nagiging mga saksi. Na-discuss natin yan sa ating lesson Okay, last time na pero there was binanggit- this Pero binanggit advocate. talaga rito na sa kalagayang ito ay nabuksan na ngayon yung mga aklat. So that also tells us about the nature of this judgment. Yung binubuksan ba? Parang inosisa. No? There was some kind of an investigative judgment. Yung kanyang karakter ng judgment na ito. So makita natin yan doon sa timeline that this seems to be that books, mga books, no? Na-mention dyan ang mga books. Nabuksan ng mga aklat. Okay, mga aklat. Ano itong mga aklat na ito? And the Bible tells about books. Siguro Merong- tingnan natin muna. Mayroong aklat ng buhay. Aklat ng buhay. Merong aklat ng alaala. Psalm 69 verse 28. Iwan ko kung tingnan natin yan. Sige, tuloy na lang. Okay, then there is also Book of Remembrance, Malakay chapter 3 verse 16.
Then there is also a book of deeds, Revelation 20 verse 12. Oh, ito yung aklat na kung saan naitala ang lahat ng ating mga gawa. Yeah, okay. And God's book, there is also Psalm 56 verse 8, Exodus. So, these are books. May Iwan ko kung talagang sulat ba kaya yan or video or CCTV. Pero ang punto rito ay sa paghukom na nagaganap ay ang basihan dito ay ng mga ebidensya ay yung nakasulat sa aklat. Yeah. So hindi kinakailangan yung actual na ang tao ay iharap doon sa hukuman na yon. Sabagat ang importante yung record na nandoon sa aklat. But that shows that this judgment is fair. No? Talagang inuosisa. And marami tayong mga pattern dyan sa Bible that speaks of some kind of an investigative event before a judgment is done. So, dito sa ating pag-aaral, nakita natin yung kaganapan dito sa Daniel 7 na mayroong paghukom na nagaganap. Yes, okay. Na ang Ama mismo ang nagpipreside dito at naroon din ang ating Panginoong Hesus. At naroon ang mga anghel at naroon ang mga aklat na siyang basihan. At libo-libo mga anghel ay naroon na kung saan dito na nga nagpasimula yung paghukom. Parang nag-indicate na rin ito ng time frame, no? Parang nag-i-indicate na ito ng time frame kasi pupuntahan natin yung mga beast, mga powers diyan sa Daniel, nag-i-indicate na ito ng time frame. So next natin na lesson, we will try to pin that down. Okay. Kung ano yung mga time na yan. Kangi-kangi binanggit mo na ang Panginoon sa kanyang paghuhukom ay meron siyang sinusundang mga proseso. Parang so ano ba itong prosesong ito? Siguro tingnan natin yung mga judgments sa nakaraan. Na ano yung mga patterns. Say, for example, yung Genesis chapter 3. Bago siya nagbigay ng verdict, ng judgment doon sa kay Adam at sa kay Eve, anong ginawa niya? Sabi niya, pinuntahan mo na niya. Pinuntahan niya. Saan ba kayo? Parang nag-i-investigate siya, hindi ba? And inaalam niya ang kalagayan. Although alam ito ng Diyos, pero alam ng Diyos yan. May tala na ginawa niya ang prosesong ito. But it was not for him. Yung proseso na yan is also for, in fact, later on, tingnan natin parang vindication of his character also. But it also for them. Parang ma-realize nila kung ano yung nagawa nila. Nabanggit natin yan sa ating mga previous lessons, hindi ba? So may investigation siya, parang ginawa niyang investigation. So ibig sabihin ang proseso niya ay parang kung meron siyang gustong alamin ay bagamat alam na niya ito sa kanyang sarili dahil si Diyos na alam niya lahat ng bagay, pero sa kapakanan ng hinaharap ng mga pangyayari o ng mga taong gustong malaman ng anong nangyari ay merong record na naitala. Kasi itong judgment, kaganapan ng mga ito. Itong isang judgment na ito, it is not only for us, it is also for God. Kasi God is also accused na parang ikaw ay hindi just. Wala kang justice, ganun ang ginagawa mo. And hindi siya matuwid sa kanyang paghatol. So this process will prove na talagang He is a just God. In fact, pagdating natin sa Revelation, sabi nila, wala talaga kaming masabi, talagang ikaw ay just na Panginoon. Sa din sabi, sa karunungan ng Diyos, talagang nakita niya na may pangangailangan sa aklat na maitala ang lahat ng mga gawa at pati ang kanyang mga sistema at pamamaraan ay maitala upang kung magkaganon sa huling kapanahonan ay kung may maghahanap ay ipapakita niya. Narito ang pamamaraan. Anong hinahanap mo? Itong sistema. Pero alam na tayo na talagang tayong lahat makasalanan, di ba? Pero balik tayo doon sa judgment idea. Marami pa tayong pre-advent, parang investigative idea. Meron pa tayong maraming examples. During the time of Cain, for example, Cain and Abel, no? Then sa Genesis chapter 4. Nung mapatay na si Abel. Sabi niya, saan ba yun? Saan ang iyong kapatid? Alam niya yun alam kung saan. niya. Alam. Pero bakit na ginawa niya yun? There is some kind of an investigation. Doon sa Genesis 11, sa Tower of Babel, hindi pa pumunta muna siya doon? Kanila muna tingnan ang kalagayan ng mga tao sa lupa. Sabi niya. In fact, sabi niya, whatever they do, they plan to do, nothing will be impossible for them. Kasi pumunta siya doon eh. Tiningnan niya. Tiningnan niya muna. Then, yung Sodom at Gomorrah, no? Genesis 18 and 19. Parang may investigations. Bagamat alam na nila na ang kasama ng Sodom ay talagang dapat na. Pero pumunta siya doon kay Abraham. Pero pumunta siya para nag-discuss pa sila ni Abraham kung may 10 diyan, kung ilan diyan, you see. So there is that pattern. That pattern of some kind of an investigation before a judgment. Bago magbitaw ang Diyos ng kanyang katulan ay talaga merong isinagawang proseso na kanya munang siniyasat
at for the sake ng mga sa huling kapanahon na gustong tingnan ng record, ay kanyang ginawa ang record. Pero ang dating dito sa akin that he is really fair. No? Tama. Para bang transparent ba? Para bang hindi lang basta-basta orada-orada na lang yung kanyang mga judgment, kanyang mga pronouncements. Tama yon. At saka kahit naman sa ating panahon ngayon, ay ayaw naman natin, Yes. ayaw natin ang isang judge na may nagreklamo lamang, kara-karakay, gagawa na siya ng hatol, na wala man lang gagawin Walang pagsisiyasat. investigation. Wala man lang Okay. investigasyon. So, dito natin makikita yung fairness ng Panginoon. Parang na pattern. kahit si Diyos niya at pwede na niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Kasi alam naman niya eh. Pero But it's- alang-alang sa kaayusan niya at gusto niya maging maayos ang lahat, maging orderly at sa kapakatan ng mga And- tao, na itala ang lahat ng mga ito. Sabi din dito, no, hindi naman natin masyadong makita sa Bible, pero sabi ng isang writer, Ellen White, na there are also created beings in the other universe. No, parang it is also for them. Nagmamasid sa atin. Nagmamasid sa Natala atin. rin naman sa banal na Theater of the kasulatan. universe tayo eh. Oo. Parang theater tayo of the universe. So, tinitingnan tayo, parang case Yeah. study tayo dito May ganoong tala sa banal na kasulatan na pinagmamasdan tayo ng mga ibang angels, mga of nilalang course. sa labas ng ating sanlibutan kung paano tayo ano nagaganap sa atin dito. Theater tayo ng universe. So, tinitingnan natin. And that would give even justice doon sa Panginoon So, later on. makikita natin ang pamamaraan ng Panginoon. At ako'y naniniwala na napakabuti ng Diyos sapagkat hindi siya magiging makatarong ang Diyos kung o tagahatol kung kara-karakay gagawa siya ng paghatol na wala mo nang ginagawang pag-imbestiga. Yeah. Kaya dito naganap yung ating isa sa mga aral na tinatawag na investigative judgment. Okay. O ito rin yung ito rin yung pre-advent judgment. Hindi naman sila magkaiba, hindi ito magkaibang judgment kundi binago lang yung pangalan na ipinakita na ito'y paghuhukom na magaganap bago dumating ang ating yung Panginoon. talagang tinatawag nilang executive, no? Executive ng judgment. I-execute niya yung judgment. Kasi kaya nga, paano ma-determine niya kung sino yung dadalhin niya sa heaven kung hindi, no? Kung walang mga investigative judgment. Kasi yung hahatulan, paghatol na, sabi nga doon sa ating mga, I think, sa creed yun, no? Babalik siya sa paghatol. So, paano niya mahahatulan kung walang parang investigation. Of course, alam na niya yon. Pero for the sake of the other celestial beings in the universe, and that would be the process. Parang dito rin sa ating mga korte na kapag may mga inaakusahan at mayroong akusado o mayroong mga nag-aakusa ay dinadaan sa proseso na may hearing na tinatawag. Pero siyempre kailangan mo ng hearing, paglilitis at pagkatapos at saka pa lamang sasabihin yung verdict. Pero pag ibinigay yung verdict, hindi naman karakara you yun are considered innocent muna. Until proven otherwise. So, may mga prosesong sinusunod. So, ang prosesong sinusunod natin, Panginoon, kung merong gagawin mga verdict o paghatol, ay ginagawa mo na yung proseso. Hindi sapagkat kailangan niya malaman kung ano totoo o hindi, kundi alang-alang sa mga tao na nagnanais sa malaman din ito. So, ang lesson natin ngayon, it shows na parang Jesus moved to this kind of ministry doon sa judgment. So, naroon na ang ating pag-aaral, dumako na doon sa punto ng paghukom. Parang doon sa Yom Kippur Yom Kippur na dito sa panahon ng Lumang Tipan. Okay, napakaganda. Paano ba itong, okay lang ba nagpasimula itong panahon ng paghukom dito sa Daniel Kapitulo 7? So, ang ating makita ngayon ay parang hindi pa muna specific masyado na time frame. Pero nakita lang natin yung kanyang events, sunod-sunod, no? Ang ating na-establish kanina that this would happen really just before the second coming. Kung tingnan natin, verse 8 and 9 sa Daniel Kapitulo 7. Okay. So, yung pagkakasunod ba? Okay, so aking babasahin muli sa Daniel Kapitulo 7, sa talatang 8 at talatang 9. Aking pinagdili-dili ang mga sungay, at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay. Isang munti na sa harap niya ay 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito, sa sungay na ito ay may mga mata na para mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Okay, so parang nandoon siya sa in-between doon sa yung stone at saka yung sungay. Doon mangyari yan. That is the period of this investigative judgment. Okay. So, in a way, parang vague masyado na outline ngayon, pero that will happen then. Marami pa tayong
mga verse 26, nakita din natin dyan. Okay. Okay, anong talata ang ating... Sa 7, Okay. Sa anong verse ang ating mabasahin? 26. 26. Kasi kung i-continue Okay. natin yan, may nangyari pa. Ngunit ang kahatulan ay matatatag at kanilang aalisin ang kanyang kapangyarihan upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. The best proof na talagang parang na gitna ito ng little horn power at saka yung sikad kami ay nasa 27 pa rin. 7:27. Okay, Tingnan mo nga. magandang ating tingnan. Ganitong wika sa Daniel 7:27. At ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit, mabibigay sa bayan ng mga banal ng Okay. katastasan. Ang kaniyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang Okay. lahat ng kapangyarihan ay magdilingkod at tatalima sa kanya. Okay, there was this kingdom, yung 10 horns, and then after that, may yung little horn, hindi ba? maliit na sungay. And then, in the middle, may investigative judgment. And then, dadating na yung kingdom na, na talagang it will last forever. You see? So, that is the chronology dito. Makita mo that it is really before that kingdom, that is eternal kingdom will be established. So, yun ang parang location niya kung kailan So, ito pero mangyari. ang binanggit nyo rito yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari kung kailan nagpasimula. Oo. Pero hindi natin masabi Kailan muna? Oo. Talagang specific time. Oo. Kasi parang yan ang paksa natin next natin na lesson. Okay, so- Pero it will be in that province. Doon banda yan. Sa sabi nakita natin, kapag ka itong mga events na ito Kung mangyari ay na. sinuplayan ng history, ay makikita na natin yung Yeah. mas maliwanag. Ano? Okay, maganda yung point mo. Kasi ma-prove natin yung mga kingdoms doon sa history. So, Oo. ang history kailangan natin doon So doon magiging malinaw kung kailan talaga nagpasimula itong Yung, paghuhukom na okay. nagaganap dito sa Kapitulo 7 ng Oo, Daniel. pero yun ang ating paksa next natin na lesson. Okay. So, Pupunta tayo sa Daniel 8. So ano ang ano naman ang naging resulta ng paghuhukom na ito? Oh, maganda ito, Pastor. Para sa akin, ito ang ating vision ba? Para bang ito ang ating patutunguhan, no? Ibig sabihin good news, ha? Oh, good news kasi climax na ito eh. Aha. Parang climax na ba on the story of salvation? Kasi kung makita natin dito, parang outline din ito ng story of salvation eh. 'Di ba? Yung freedom from the condemnation of sin hanggang doon sa sanctification and doon. Makita natin. So, tingnan natin kung anong mangyari. Nandyan din sa sige. 7. First is Daniel 7 verse 14. Sa 14, ganito ang wika. At binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay mangaglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Okay? So, kasi ang dalawang parang star dito sa story na ito is Ancient of Days, yung the Father, and then the Son of Man. Sinong binibigyan ng kapangyarihan ngayon? Ngayon ang Son of Man. But that is after this investigative judgment. Tingnan na natin. Ano pang mangyari dyan? 7:22. Sa talatang 22, hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang kahatulan ay ibinigay sa mga Okay. banal Okay. ng kataas-taasan at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. So Napakaganda na. napakaganda. It's really the climax, hindi ba? Sa ating story of salvation. It will come to a time na yung saints, yung saved, I will receive a kingdom and that will last forever. Marami pa. Okay, verses 25 to 26. Parang nabasa na natin din yung 26 At siya'y kanina. magbabadya ng mga salita laban sa katastasan. Yung At little horn lilipulin yan. niya ang mga banal ng katastasan. Uusigin dito ang mga banal. Oh, okay, oh yes. At kanyang isipin baguhin ng panahon at ang putusan. Okay. At sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga Oh, panahon okay. at kalahati na isang panahon. Oh, makita natin yan. No? Next time, ating tingnan yan kung ano yan. 1,260 days. Okay. Ngunit ang kahatulan ay matatatag at kanilang aalisin ang kanyang kapangyarihan upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. Okay? So what happens? Rebellion is defeated and finally destroyed. Aha. Yun ang mangyari after this. At yung mga banal dito ay nakita natin ang na binibigyan sila ng kingdom. vindicated sila at papasok sila sa kaharian natin Diyos. So makita natin yung tinatawag nilang great controversy theme. No? Para bang may dalawang camp at this time. Aha. Yung sa kanya, sa Panginoon, at saka yung followers of the little horn.
Pero eventually, good will triumph. Yata yun ang mabuting Iyon balita. yung buting balita. Sa Yan. sabi, ang ating pinag-aaralan dito paghukom, ay kasi pag pinag-uusapan dito ngayon ng paghukom o paglilitis, alam natin, maraming kinakabahan. Halimbawa, yes. sa ating panahon natin ngayon, ay alam natin ang direksyon ng ating politika ngayon. Pag sinabing kinasuhan na ika, sinampahan na ika ng kaso yan, talagang yung mga akusado, talagang ano yan, kinakabahan na yan. Siyempre, natatakot sila anong mangyayari. Hanggat maaari, huwag dumating yan. Hanggat maaari, pigilan na maganap ang paglilitis o ang paghuhukom. Pero sa ating pag-aaral na ginagawa ay ibang klase itong paghuhukom na ito sapagkat dito gusto natin dumating na ang paghuhukom. Kung ready ka rin. Kasi God's judgment will be... Kaya ako nasabing gusto kong dumating na ang paghuhukom kasi nakita ko ng ending eh. Nakita mo ng ending. Nakita ko na ngayon eh. Na wala pala tayong dapat ikatakot. Basta si Kristo ang ating tagapagligtas. Yan ang kondisyon. At siya yung namamagitan para sa atin. Ay kung dumating na itong paghukom na ito, wala kung dapat ikapangamba. Babalik tayo kaagad, palagi doon sa John 3:16, for whosoever believeth in Him should not perish but have what? Everlasting life. Para bang magbigay ako ng kunting example dito, Pastor. Kung ikaw you are running for a governor, alam mo na talagang leading ka, hindi ka matatakot pagdating ng election day, hindi ba? Parang judgment na yon. Pero sabi ka, sigurado na ito. Ang mangyari sa election day ay confirmation na lang na talagang ikaw ang pinili. So, talagang hindi ka matakot. Hinintay mo lang yung... Hinintay mo na lang yung final. Pero alam mo na yon. Alam mo na. Ganyan din doon sa amin, sa AYAS, no? Kasi may mga nagdo-doctoral programs diyan. 5 years yan. Pero nagsulat sila ng kanilang mga dissertation. Before nadalhin yan sa committee, before sa public defense, may committee diyan na nag-asikaso. Tinitingnan na yan kung talagang papasa ba ito, kung hindi. At kung siya ba'y ready talaga. Kung ready ba talaga. Pagdating doon sa public defense, ay parang formality na lang, affirmation. Pero naihanda na talaga siya para doon. Kailangan ihanda kasi nakakahiya naman din kung hindi makapasa doon. Pero may iba talaga na mag-insist, no, na baski hindi ready, sabi ng committee. Sabi, I will try. My luck. Mag-defend lang talaga ako doon. Minsan, successful sila, pero most of the time talagang hindi. So, ganun din ang mangyari. Pero dito sa ating nag-aaralan ay ang paghukom dito ay pagbibigay ng good news ito sapagkat kung tayo'y na kay Kristo, wala tayong dapat para bang sasabihin natin, sige na nga, ready na ako sa final exam. Maski ngayon, parang matapos na ito. O bukas, parang matapos na ito. That is good news. That is good news. Merong binabanggit sa banal na kasulatan na sa mga banal, sa mga tagasunod ng Panginoong Hesus ay wala ng kahatulan. At kung minsan itong ginagamit ng ibang mga Kristiyano na sinasabi nilang, kita nyo, wala ng kahatulan. Ibig sabihin, hindi kinakailangan ng paghuhukom. Pero iba yung kaisipang yan. Iba. Yun ay unbiblical yun. Ang kaisipan ni ganito, ang sabi ng banal na kasulatan, may paghuhukom na magaganap, pero sa mga tagasunod ng Diyos, hindi sila dapat matakot na sila'y mahukuman ng masama. Affirmation na lang yan. Kundi malinaw na sinabi, ang magandang magiging kalagayan ng bayan na yun. Sapagkat malinaw natin nabasa, ang kahatulan ay ang favor is for the saints. Ito'y para sa bayan ng Diyos. Tingnan nga natin dyan, Psalms. No? Yan ang text dyan. Psalms chapter 96, verses 11 to 13. Sa mga awit, 96. Anong talata? 11 to 13. Okay. 96, 11 to 13. Matuwa ang langit at magalak ang lupa. Humugong ang dagat at ang buong naroon. Sumaya ang bukiran at lahat na nasa kanya. Kung magkagayoy aawit dahil sa kagalakan, ang lahat na punong kahoy sa gubat. Sa harap ng Panginoon, sapagat siya'y dumarating. Sapagat siya'y dumarating upang hatulan ng lupa. Kanya nga hatulan ng katuwiran ang sanlibutan at ang kanyang katotohanan ang mga bayan. So there is judgment. Pero ang judgment ay isang rejoicing. It is a rejoicing. Sabi, matapos na talaga ito at last. Yung mga accusations dyan, makakita na talaga kung sino yung nagsisinungaling. At saka sino yun. So that would be. So may paghukom, judgment is, bagamat ang resulta, hindi para tayo ay mahatulan ng kasalanan,
kapahamakan, kundi para tayo ay maabsuelto. Pero kung sigurado nga natin ngayon. Kung tayo ay nakikristo. At siya Kristo yung ating siya ang ating assurance. na namamagitan sa atin sa kasalukuyan. Sigurado na ito. So napakaganda, minamahal natin mga kaibigan, ang ating pinag-aaralan ay talagang nagbibigay ng mga assurances sa atin kung paano ang Diyos ay gumagawa at hangad niya tayo ay maligtas. Okay, pagpatuloy natin. Nakita na natin ang resulta ng paghukom. Ito ay in favor sa bayan ng Diyos. So napakaganda. Now, paano makaka-apekto sa ating buhay ang kaganapan ng paghukom? Paano ito makaka-apekto sa akin bilang isang mananampalataya? Firstly, ay talagang magbigay ako ng assurance sa akin. Pero hindi lang din yan. There is also an element of accountability. Na talagang accountable tayo. Ako'y Loyal mananagot. tayo doon. Ang pananagutan ko yung aking nalalamang katotohanan. It becomes like an impetus for good moral behavior. Para bang, ang illustration ko kasi dito ay yung tinatawag ba nilang presence of the future? Presence of the future. Doon kasi sa amin, yung I was a young boy, malayo kami sa town. So minsan, yung aking parents ay pupunta doon sa town. Alam mo naman yung mga bata, kung wala doon, the mother cat is away, the mice will flee, will play, sorry. So, laro-laro. Pero ang sabi kasi ng aking mother, pagdating ko kailangan ito, nakaigib na ng tubig, malinis na itong bahay, laro-laro muna. Doon sa amin walang sasakyan. Ang mga sasakyan lang minsan, sakay sila doon maka-hitch ride sila sa mga logging trucks. Doon kasi sa bundok, maski malayo pa masyado yung logging truck, ay marinig mo na. Kasi tahimik na tahimik. Malayong malayo pa, siguro mga 5 kilometers pa lang. Pero narinig na namin na coming na. That thought that my mother and my parents are coming, talaga bang it moves you to action? No? Para magmamadali na tayo kasi nandiyan na. Naghahabol na ng oras ngayon. Ngayon. Kasi that is the presence of the future. It is still coming, they are still coming, pero that thought that it is coming now affects your life. So yun ang tinatawag nilang realized eschatology. It is still in the future, but it is already, the effect is, it is already in the present. Ibig sabihin kung paano natin iugnay, ay alam na natin ang kahatulan in favor ng mga banal. Ngayon namang sa pamumuhay natin ngayon, sigurado na pala akong absuelto. Ay di kumilos na ako ngayon ng buhay na kagaya ng isang inaasahan ng Panginoon sa akin. Absuelto na. Kung tingnan natin, kung say, I will be a citizen of heaven, mag-practice na ako ngayon dito sa being citizen of heaven. Kung walang kasalanan doon, of course, hindi na ako magkasalanan ngayon. Kung walang sigarilyo doon, hindi na ako magsigarilyo dito ngayon. Kasi pagdating natin doon, baka ma-homesick masyado tayo kasi hindi tayo pa nasanay. Hindi pa. At saka ako may pangkaraniwan ako nadidinig din na kami kay pupunta na sa Amerika, doon ay kakamitatang. Kaya pag bumili siya ng mga damit, yung mga makakapal na inka, at saka tinatanong na, ano ba inka mga pangkaraniwang batian doon? Hindi pa English na ngayon kasi pinaghahandaan na niya yung pagpunta niya roon. So parang ganito rin tayo. Alam natin ang tagumpay, mamuhay na tayo na nagtatagumpay. Yung bang mga taga Mindanao, sakay daw ng barko. Mga Bisaya yan sila doon Pero pagdating na dito sa Batangas na malapit na sa Maynila, nagtatagalog na. O hindi pa nga nakarating sa Maynila, nagtatagalog na kasi they are practicing already being in... Meron silang kaisipan na talagang nandun na. Sanayin na sapagkat paparoon na sila Pero sa doon pa, sa mga karagatan ng Bisaya sa Mindanao, Bisaya pa yan. Pero pagdating na doon, malapit na nakita mo, akala mo, mga Bisaya, ito mga Tagalog din pala. So, yun, ang realized eschatology. So, ibig sabihin ay magandang epekto sa atin. Na alam natin na tiyak na may paghuhukom at alam natin tiyak na ang Panginoon ay gumagawa para sa ating kapakanan, ay di mamuhay na tayo ng buhay na ayon sa panukala ng And para Diyos. sa akin, this is the best hope. Yun ang hope natin. Gusto ko ngang basahin sana yung parabang last paragraph na sulat ni Ellen White sa Great Controversy. Maganda sana. Parabang yun ang vision natin basahan ko muna. Ito sa Great Controversy, page 678. The great controversy is ended. Sin and sinners are no more. The entire universe is clean. One pulse of harmony and gladness beats through the vast creation. From Him who created all, flow life and light and gladness throughout the realms of illimitable space. From the minutest atom to the greatest world, all things, animate and inanimate in their unshadowed beauty and perfect joy,
declare that God is love. Amen. That is, yan ang pupuntahan natin. Yan ang larawan ng harmony, living forever and ever At wala in nang, that bliss. wala nang bahid ng kasalanan. I'm looking forward to that day. Okay, so maraming salamat, Dr. Lucera. Doon tayo pupunta. Napakaganda ng iyong hamon at napakaganda ng mensaheng ito na tayo'y maghanda. Yayamang alam natin may paghukom na magaganap, tiyakin natin ang sarili natin handa. At ang kahandaang iyon ay sa pamamagitan natin, Panginoong Yesus. Okay, mga minamahal po namin mga taga-subaybay, kami po ay nagagalak na sinamahan niyo po kami sa programang ito. At sana po sa pamamagitan ng ating ginawang pag-aaral ay lalo tayo nagkaroon ng mas malawak na pananaw sa gawain ng ating Diyos na sa kasalukuyan, siya po ay gumagawa ng paghukom at sa paghukom na ito ay siya ay para sa atin. Ang Diyos ay kakampi natin at kanyang inahangad na pag natapos na ang lahat at tayo makauwi na sa langit na bayan, walang isa man sa atin na mawaglit sapagkat tayo gumawa ng pasya. Pinili natin si Jesus maging ating personal na tagapagligtas. Siya ang tupa na namatay para sa atin. At siya rin ang priest, ang saserdote na namamagitan sa atin. Walang dahilan para tayo mawaglit. Maliban na lamang na baliwalain natin ang mga katotohanan ito. Subalit ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng paanyaya. Ayaw niyang tayo mapahamak. Pasyahan natin ngayon. Piliin natin si Jesus ang ating Diyos, ang ating Panginoon. At hayaan natin, siya ang gagawa sa ating mga buhay. Muli, inaanyayahan namin kayo mga minamahal mga kaibigan sa darating na linggo. Sana po'y samahan niyo po kaming muli at sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy tayong managana sa kanyang kabutihan. Mag-pray muna tayo. So tayo po ay dadako na sa ating closing prayer. Tayo po ay manalangin. Banal at dakila namin Diyos, muli naming ibinabalik sa inyo ang mga papuri at pasasalamat. Napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Bagamat inihayag niyo po sa amin na may dumarating na paghukom. Subalit, ito hindi namin kinatatakutan sapagkat ipinakita niyo na rin po sa amin. Sa paghukom na ito, kayo'y gagawa ng pabor sa lahat ng mga sumusunod sa inyo. At narito kami, Amang Diyos, ngayon. Amin pong pinapasya. Kayo'y maghari ng lubos sa amin. Pinipili po namin ang Panginoong Jesus ay maging Diyos at Panginoon namin mga buhay. Siya ang aming tagapagligtas at siya rin ang aming kaibigan na magtatanggol sa amin diyan sa oras ng paghukom. O banal na Diyos, salamat po sa katiyakan ng kaligtasan na magaganap ang inyong banal na kalooban na kayo'y makakasama namin magpakailan-kailanman. Muli, Panginoon, ang amin din pamanhik. Tangi pong patungan ng inyong mapagpalang kamay ang lahat po namin mga kaibigang sumusubaybay sa programang ito. Saan man sila naroroon, ipatungan sila, Ama, ng inyong mapagpalang kamay. Panaganain sila, Ama, sa inyong pag-ibig. Palaguin sila sa pananampalataya. Akayin po sila, Ama, sa lalo pang malalim na relasyon sa inyo at pagkakilala sa inyong mga banal na kalooban. O salamat po, dakilang Diyos, sa inyong tinugon ang aming mga dalangin. Salamat po na nag-uumapo sa aming puso ang kagalakan. Kayo ang Diyos ng aming mga buhay at ang aming mga pangalan, O Diyos, itinala po na ninyo na sa aklat ng buhay. Salamat po sa pagtungo sa aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po at muli tayo magkita-kita sa darating na linggo. Pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle.
Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay! Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I going to get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said,
Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check. By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos' family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Do you find parenting a challenge? If so, you're not alone. Well, there are three major styles of parenting: authoritarian, permissive, democratic. Authoritarian style of parenting is that kind of parenting where you either reward or punish your children. Parents who parent this way yell, scream, hit, and it's just not a very good way of parenting. It also models for children how to problem solve, and this is how they solve their conflicts. Well, permissive parents oftentimes don't set any boundaries, and so their kids have a lot of freedom but no limits. And what happens with that is that kids have a difficult time functioning in society. So the best option probably is to be a democratic parent where you balance freedom and limits and help your children make wise choices. Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price: hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life: to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation.
It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark. But now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. The issue of domestic violence is often approached from the perspective of women, usually men abusing women. But I wonder, Willie, are there cases of men being abused by women? Indeed, about 25% of the reported cases of abuse, it's of men being abused by women. Of course, the larger portion is women being abused, 75%. And every time it happens, it's a serious matter, and we need to take it seriously. If people tell us they're being abused, we need to believe them. Absolutely. Whether it's a man or a woman, we need to get them help immediately. Let them understand that it's not God's will for anyone to be abused. We can direct them to a local center or the domestic violence hotline of your area or national or international centers. Please get help if you feel that you are a victim of domestic violence. Being held captive by a plant and then killed by it sounds like science fiction. Really? A tobacco plant captures its prey through the stimulation that nicotine supplies and then shackles its victim with the ongoing dependence on this potent drug. Nicotine reaches the brain 7 seconds after inhalation. It is one of the most potent central nervous system drugs, and when compared milligram for milligram, it is 10 times more powerful a mood elevator than heroin, cocaine, or methamphetamine. It works in the pleasure-reward portion of the brain that works with our reasoning and memory. The administration of nicotine causes the sensation of pleasure, the shackles that bind its users. In effect, tobacco use imparts fingertip control over mood and pleasure. But all this is at a price that could cost you your life. Take the step. Break the habit. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle.
Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us.